Pero, Sek, bago ho doon sa inyong inspeksyon doon, alam ko isa sa mga mando na ibinigay sa inyo ng Pangulo, tiyakin na resilient tayo sa malalakas na pagyanig. Nakita naman natin yung damage na ginawa ng lindol sa Japan nitong mga 28, antindi. Tayo ho ba may kakayahang kung hindi man siguro mabawasan yung damage, mabawasan yung bilang ng mga mamamatay o masasaktan pag tumama ang biguan? Opo, kailangan po talaga magtulong-tulong ang national at lokal na pamahalaan, pati na rin ang ang pribadong sektor natin. Kagaya yung nakita natin sa Gensan. Alam mo, ang pinaka-importante talaga, Kuya Angelo, na talagang mabilis ang responde. Kasi pag tumama ang halimbawa, yung sa Gensan, tsaka sa Sarangani, 7.8 yun. Mas malakas pa yun kaysa sa tumama sa Japan. Southern Japan nung nakaraang araw. Talagang talagang wala ka nang magagawa at talagang kailangan mong siguraduhin na lang na yung pag-responde natin mabilis. Pero ang inutos din ng Pangulo is kailangan reviewin na rin natin yung National Building Code natin. Matagal na. 20 years na yan Oo. 20 years na yan na walang pag-revisa. So kailangan na nating reviewin yan. Kasi hindi lang naman mga struktura na gawa ng gobyerno ang kailangan nating siguruhin. Pati yung mga gawa ng pribadong sektor. Oo. Kaya halimbawa, yung nakita nating gumuhong building sa Pampanga. Wala pang lindol. Marami tayong nakitang wala man ng lindol yun. Oo. Pero klaro, nakita na natin sa mga resulta, substandard ang pagkagawa. So, kailangan talaga mas maging stricto tayo dyan. So, talagang kailangan na panahon na para reviewin natin yung national